Kapito ng gabi, ang dating tahimik na lansangan ay nabuhay sa ingay ng mga karwahe at kislap ng mga hiyas. Isang marangyang piging ang nagaganap sa bahay ni Kapitan Tiago para sa pag-iisang dibdib ni Paulita Gomez at Juanito Pelaez. Ngunit sa labas, sa gitna ng dalim, naglalakad ang isang balisang anino, si Basilio. Alam niya ang madilim na sekretong nakatago sa loob ng isang nagniningning na lampara. Sa gitna ng kanyang pag-agam-agam, nakita niya ang kaibigang si Isagani, nakatitig sa bintana, tila nagpapaalam sa babaeng kanyang minamahal. Isagani, halika. Lumayo tayo sa bahay niya. Halika. Bakit ako lalayo? Hindi na siya yung bukas. Gusto mo bang mamatay? Isagani, pakinggan mo ako. Delikado ang bahay niya. Sa sabog. Sa guho? Oo, sa guho. Isang taong ipangsawi sa ating dalawa ang humato sa kanila. Lamparang kinargahan ng pinunita. Sa sabog at walang makakaligtas ni isang daga. Halika! Hindi! Gusto kong maiwan dito. Ibig ko siya makita sa huling pagkakataon. Iba na siya bukas. Sa loob, ang hangin ay puno ng halakhak at pagmamalaki. Naroon ang pinakamapangyarihang mga tao sa lipunan sa pangunguna ng Kapitan General. Ngunit ang katuwaan ay biglang napalitan ng kilabot ng isang maliit na papel ang umikot sa hapunan. Ang nakasulat, Mane Cecil Fares. Isang babala mula sa Biblia na ang kaharian ay lilitulan at wawakasan. Ngunit ang higit na nagpayanig sa kanila ay ang lagdang nagpakaloob dito. Isang pangalang matagal nang ibinaon sa limot. Kamusta ka na, Padre Salvi? Ayos naman. Kamusta na kaya ang simbahan? Ayos lang naman. Sa mga sakristan, kamusta ba? Juan Ayos lang din. Crisostomo Ibarra? Sino yan? Isang masamang biro. Pirmahan ba naman ang papel ng pangalan ng isang filibustero na may 10 taon ng patay? Ano, Padre Salve? Nakikilala ba ninyo ang pirma ng kaibigan ninyo? Kanya ang sulat kamay na yan. Tunay na sulat kamay yan ni Ibarra. Magpatuloy na tayo sa pagkain, mga senyor. Huwag niyong alalahanin ng isang biro. Kasabay ng takot na dulot ng sulat ay ang biglang paglabo ng liwanag. Ang lamparang handog ni Simon na puno ng nakatagong dinamita ay nagsimulang mamatay ang mitsa. Sa gitna ng kalituhan at dilim, isang mabilis na figura ang pumasok. Isang aninong hindi iniisip ang sariling panganib, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pag-ibig. Sa isang iglap, inagaw niya ang lampara at tumalon sa bintana patungo sa ilog. Ang malakas na pagsabog na inaasahan ni Simon ay naging isang malamig na bulong-bulungan na lamang sa ilalim ng tubig. Ligtas ang lahat. Ngunit kasama ng lampara, tuluyan na ring lumubog ang huling pag-asa ng isang madugong himagsikan. Siguro na may hindi nangangahulugan ang mana sa San Fares na kamatayan ng natuloy gabi. Namatay ang ilaw. Maaari mo bang itansa mitsa, Padre Irene? Revolver! Kumuha ka ng revolver! Habulin ang magnanakaw! 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 Kabanata 35. Ang Piging. Mga tauhan, Don Timoteo Pelaez, ang ama ni Juanito at punong abala sa piging. Juanito Pelaez, ang anak ni Don Timoteo at ang bagong kasal kay Paulita Gomez. Paulita Gomez, ang napangasawa ni Juanito na pinag-uusapan ng mga bisita dahil sa kanyang kagandahan at kanilang kinabukasan ng kanyang napangasawa. Simon, ang mag-aalahas na nagdala ng lamparang may dinamita sa piging na bahagi ng kanyang balak na paghihiganti. Basilio, siyang estudyanteng nagmamasid sa piging mula sa labas. Isagani, ang dating kasintahan ni Paulita. Padre Salvi, isang padre na dumalo sa piging. Padre Irene, isa ring pari na kasama sa piging. Kapitan General, ang pinuno ng mga opisyal na dumalo sa piging. Tagpuan sa bahay ni Kapitan Tiago. Talasalitaan.
Piging, isang marangyang salo-salo o handaan na karaniwang may kasamang masasarap na pagkain at inumin para sa mga bisita. Lampara, isang uri ng ilawan na ginagamit upang mabigyan ng liwanag, karaniwang may apoy o bumbilya. Azotea, isang bukas na bahagi ng bahay, karaniwang nasa itaas o sa likuran na nagsisilbing terasa o lugar ng pahingahan. Dinamita, isang uri ng pampasabog na karaniwang ginagamit sa mga minahan o sa mga layuning mapanira. Sulyap, mabilis o panandali ang tingin sa isang bagay o tao. Manna thesaurus, ang literal na kahulugan nito ay tinimbang ka ngunit kulang. Nitroglycerina, isang malakas at mabilis sumabog na likidong kimikal na ginagamit sa paggawa ng dinamita. Teoryang pampanitikan, sosyolohikal, realismo at eksistensyalismo. Kakintalan o impresyon, maling prioridad at pagkabulag ng mga nasa itaas. Ang pagkabigo ng katwiran dahil sa bugso ng damdamin. Aral, ang pagkakaroon ng labis na kapangyarihan at kayamanan ay hindi garantiya ng kaligtasan. Ang tunay na kapamakan ay maaaring magmula sa loob mismo ng mga selebrasyon at piging na inakala nating ligtas. Ang pagpapatawad at pagtitimpi ay mahalaga, ngunit may mga pagkakataon na ang personal na galit at paghihiganti ay nagiging dahilan upang isintabi ang kabutihan na maaaring magdala ng panganib hindi lamang sa mga kaaway kundi pati na rin sa mga inosenteng tao. Ang pagmamahal at sakripisyo ay maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng mga bagay na labas sa inaasahan tulad ng pagliligtas sa iba kahit nakapalit nito ang sariling kaligtasan at kapayapaan.